sa pagbibigay mo ng biyaya sa amin upang kami ay masustain mo sa mga oras na ito. Matapos namin mapakinggan yung salita, kami nagpapasalamat at patuloy na umaasa na kami ay iyong sasamahan ng iyong presensya at ang Espiritu Santo ay siya namin magiging pinaka-punong guro, Panginoon, upang kami tuturuan, bibigyan ng kalinawagan sa pag-iisip upang maintindihan at makagawa namin ang yaman ng pananampalatayang Kristiyanismo. Walang Kristiyano, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na mga bagay na iniwan ng mga nauna namin mga mananampalataya, mga church fathers, bagaman hindi sila perfecto, may mga iniwan silang legacy, heritage, mga kayamanan para sa mga modern Christian upang kami ay manaliwa dito paulit-ulit namin pag-aralan upang kami ay hindi madarap, hindi maligaw sa mga maling katuruan. Pag-aaralan namin, Panginoon, ngayon ang mga creeds and confession at bigyan mo kami ng pangunawa sa kahalagahan nito sa aming buhay ngayon sa 21st century. Ngayon, tinalangin namin sa ngalan ni Jesus. Amen. Kanina po, habang tayo bago umangaral doon sa pang-umagang worship namin, natuwa ako. May nilabas sila Tita Abby at sila Nicole na parang preamble o declaration. At ito ay Tagalog translation na isang statement galing sa Ligonier Ministry. Alam niyo po, in other words, yun ay parang credo or creed, no? At kailangan pa ba natin? Di ba, mga Reformed Baptist tayo, sola scriptura. Pag sinabi ng sola scriptura, the Bible alone is the final and sufficient authority over Christian faith. So bakit pa tayo nangangailangan ng credo? Siguro yung iba sa inyo, hindi lumaki protestante o born again. Baka yung iba sa inyo, matagal mo na naging katoliko. At pamilyar siguro kayo na yung ibang iglesia sa ibang Catholic Church, linggo-linggo, yung iba naman, paminsanan, ay nagre-recite ng mga Apostles' Creed or Knights' Creed. Ngayon, naging protestant kayo. Tapos, only to find out, i-recite or pag-aaralan kayo, parang may natawag, papalik ka sa Catholicism. So, ano po yung ibig sabihin ng kwento? At mahalaga ba talaga ito kahit sa buhay ng mga protestante? Bago natin sasagutin yan, punta tayo sa salita ng Diyos. Simulan natin yung ating pag-aaral, syempre sa salita ng Diyos. Punta tayo sa maikling sulat ni Jude. This is the letter of Jude. Diba kanina, napag-aralan natin yung Apocalypse, Apocalypse or Revelation, yung last book of the Bible. Yung Jude, yung sumunod bago yun, the second book, the second to the last letter of the Bible, Jude. O kaya naman sa Tagalog, Judas. Hindi siya si Iscariote, si Judas. Tingnan ninyo yung sinasabi ni Jude sa verse 3. Sabi niya, mga minamahal, samantalang ako'y lubos ang nagsisikap na sumulat sa inyo tungkol sa ating isang kaligtasan. Natagpo ako kailangang sumulat upang hinungin kayo na ipaglaban ang pananampalataya na minsan ibinigay sa mga banal. Sulat ito ni Jude, ang una niya sana talagang purpose bakit siya sumulat. Sabi niya, para sumulat tungkol sa ating iisang kaligtasan. Ibig sabihin, gusto niya sanang sariwain, i-appreciate yung common salvation sa gospel. Pero, nakita niya yung isang sitwasyon, at itong sitwasyon ito ay tumawag ng pangangailangan para baguhin niya yung purpose niya, bakit niya kailangan sumulat. Ano yung change of purpose niya sa pagsusulat? Nakita niya na kailangan sumulat upang himugin daw ang mga
ipaglalaban na yung gospel. Bakit kaya ipaglalaban? Sapagkat ito'y nanganganib na mabaluktot, sirain, at bahiran ng kahalagan ng mga huwad na guro na nakapasok sa loob ng iglesia ng Panginoong Hesus. At hindi ito namamalayan o hindi ito napapansin ng mga ordinaryong Kristiyano. So yung gospel message na nagligtas na ang unang purpose sana ni Jude ay parang i-express na lang na may katuwaan na ikaw naligtas ka sa gospel, ako naligtas sa gospel, may common denominator tayo, nagbago ang layunin niya. Ang layunin niya ngayon, himukin, i-motivate, i-encourage yung mga mambabasa niya. Huwag lang tayong magalak. Kailangan natin malaman ngayon na kailangan natin depensahan, ipaglaban itong gospel, itong mensahe ng Ebanghelyo, sapagkat it is being in risk. Ito yung nanganganin na masira, ma-redefine, mabago ang mensahe. Ang sabi niya, yung pananampalataya ni sana na ibigay sa mga banal. Ang ibig sabihin nito, ito yung mga hangay ng doktrina sa Biblia na bumubuo ng pananampalataya Kristiyano. Partikular na nga, yung Ebanghelyo ng niligtas. Mula noon hanggang ngayon, mga kaibigan, mga kapatid, gumagamit ang ating kaaway na Satanas para pasukin ang iglesia ng Panginoong Hesus at makihalo sa ating kaligtasan at magtanim ng maling turo gamit mismo walang iba kundi ang Biblia pa rin, ang salita pa rin ng Diyos. Hindi siya magtuturo ng ibang katuruan, ang gagawin niya ang mismo salita ng Diyos ang kanyang ituturo, pero mali ang interpretasyon, pansarili at babalutin at meron sa tinatawag na self-interest o yung ulterior motive sa pangangaral ng kanyang sariling gawa, doktrina. Dahil ang totoong iglesia at ang mga bulaang guro ay parehong gumagamit lang ng iisang Biblia, nagkakapareho din tayo ng mga salita at bokabularyo ginagamit. Kaya naman, kailangan natin yung mag-itiyak at malinaw sa kaibahan kung ano yung totoong pananampalataya ng Kristyanismo, ano yung totoong doktrina na sinasakayunan ng Biblia mula sa mga bulaang mga mahal at sa mga kulto at herehe. Yung tinatawag na heretics. Ang point dito, mga kapatid, kaya na buong tinatawag na mga credo at kapahayagan, creeds and confession, ang mga dokumento ito ay nagpapahayag ng opisyal na interpretasyon at paniniwala ng Iglesia Kristyanismo. Ito ngayon ang tiyak, malinaw, at tamang katuruan ng Biblia. Ito yung tinatawag na orthodoxy. Orthodoxy. Ang orthodoxy ngayon, yung tamang interpretasyon ng Biblia at ang kabaligtaran ito ay tinatawag namin heresies or apostasies, mga maling katuruan. Ano ibig sabihin ng creed or credo? Mga kapatid, ito ay mula sa salitang Latin na credo. Ang ibig sabihin ito ay ako'y naniniwala. Ako'y nagpapahayag. I believe. At pag sinabing I believe with all my heart, soul, mind, and strength, hanggang sa ikamatay kong mangyari. Hindi ibig sabihin na I believe. So bilang Kristiyano, umulan man o bumagyo, katulad ng preacher
sabi ko, this is what I believe. Yun yung ibig sabihin ng credo. Believe in Christian conviction ng mga irrevocable, non-negotiable Christian doctrine. Unang-una na ang Ebanghelyo. Ito ang opisyal na paninindigan, paniniwala sa tamang turuan ng Biblia. Alam niyo ba, paliwas sa mga maling sa turuan ng ibang kulto na sinasabi nila na maraming mga credo ay mga man-made na lang tradition katulad ng Nicene Creed at wala naman ito sa Biblia. Alam niyo ba na ang Biblia ay punong-puno ng credo, punong-puno ng creed. Tingnan niyo yung Exodo 34 verse 6 and 7. Exodus chapter 36 at chapter 34 verse 6 and 7. Tapos, ito yung kung saan pagkatapos magkasala ng Israel na kanilang ginawa at sinamba yung buyang ginto, nagalit si Yahweh sa kanila at halos sila ay puksain. Pero may nagbigay sa kanila si Prophet Moses. Ang sabi ni Prophet Moses, show me your grace, show me your glory, magpakilala ka sa akin. Long story short, pinakita ng Panginoon Diyos yung kanyang likuran, bahagi kay Moises, at pinakilala niya yung kanyang sarili. At yung kanyang pagpapakilala sa kanyang sarili, yun mismo ay credo. Yun yung ay mismo kapahayagan, at ang kapahayagan yun ay totoo. Ang sabi ng Panginoon Diyos kay Moises, sa verse 6, ang Panginoon ay isang Diyos na puspos ng kahabagan at kapagpala, hindi magagalipin at sagana sa wagas na pag-ibig at katapatan, na nag-iingat ang wagas na pag-ibig para sa libo, nagpapatawad ng kasamaan, ng pagsuway at ng kasalanan, ngunit sa loob paraan ay hindi, tinuturing ng walang sala at may sala, na dinadalaw ang kasamaan ng mga ama sa mga anak, at sa mga anak ng mga anak hanggang sa ikalawang ikakapagkasalan. Ito yung pagpapakilala ni Yahweh sa kanyang sarili kay credo sa pagdating na katotohanan at hindi nagbabago. Meron pang isa. Alam niyo ba yung Deuteronomy chapter 6 verse 4? Mga Hudyo at mga Kristiyano, credo ito. Bakit? Kasi ang mga Hudyo sumasamba saan? Napakarami Diyos-Diyosan. Pero ang Judaism at ang Christianity, sumasamba lang sa isang Diyos. Ano sinasabi ng Deuteronomy 6:4? Dinggin mo, O Israel, si Yahweh na yung Diyos, si Yahweh ay isa. Ito yung tinatawag na Shema sa Israel. Siguro, baka alam ni Sister Joseph, kasi mga taga-Israel yung kapatid niya. Sa mga Israelita, ano na ito? Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. One. And this is creed. Hindi ito mababag na pahayag. Sinasabi ng maraming Diyos. Pero ang Judaism at ang Christianity, one God. Piniyayakap namin. Ganun din sa New Testament, may credo dito. Tinanong ni Jesus kung sino siya para sa mga tao. At tinanong niya rin yung kanyang apostol. Para sa inyo, sino ako? Ang Diyos naman, binigyan ng kapahayagan si Pedro. Anong sinabi niya? Ikaw ang Kristo ng Diyos. Ikaw ang bukod na ng Diyos. Ang Kristo. At anong sinabi ni Jesus sa kanya? Hindi, Pedro, gawa-gawa mo lang yan, man-made yan. Sabi, pinagpala ka, Pedro, sapagkat hindi flesh and blood ang nag-reveal sa iyo ito, kundi ang aking Ama na sa langit. So this is a creed. So the creed is simply statement of heavenly biblical truths. At sa buhay Kristiyano, katulad ng pinag-aaral natin kanina, meron din isang credo. Nabanggit ko na, basahin mo lang ng inyo, no?
Alam niyo ba ngayon, minsan pag sinasabi natin, Jesus is Lord, parang tabaw na lang, di ba? Nung panahon ng mga apostol, lalong-lalo na yung namamayagpag pa ang Roman Empire, para ikaw ay makapamuhay at magkaroon ng ordinary citizen privilege sa Roman Empire, kailangan mo munang magsabi ng isang declaration, ng isang creed. Caesar is Lord. Kaiser Kurios. Ito'y pamamanata na ito ay nakikipag-allegiance kay Caesar. Again, mahal na mga Kristiyano si Caesar sapagkat yung nag-utos ng Diyos, igalang ang mga nasa posisyon, mga namamahala. Pero pagdating sa salitang Kurios or Lord, alam nila, ang ibig sabihin nito ay divinity, pagkamakadiyos at paghahari, hindi lang sa isang particular na lugar, kundi sa sansinuman sa universe. That's why hindi sinasabi ng mga Kristiyano that Caesar is Lord. Ano lang ang sinasabi? Jesus Kurios. Jesus is Lord. At dahil sa credo ito, maraming Kristiyano ang sinulog, ginawang street light, ginawa silang porch dahil sa credo ito. Pero maraming Kristiyano ang naging tapat sa credo ito, sa pananampalataya ito. So, paliwas sa napakaraming false accusation ng mga ibang pananaw ng Kristiyano na huwag na tayong gumamit ng mga credo, hindi sa Biblia ay punong-puno ng credo. Pero bakit? Maliban sa Biblia, ay umusbog pa yung napakaraming credo at ito yung nagbigay daan. Bakit ngayon natin nakuunawaan yung ating sinasampalatayanan na doctrine of the Trinity? Diba? Sabi ko, Shema Israel, hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. And yet, ang pinagkaiba natin sa mga Hudyo, we believe in one God who is revealed in three divine persons. God the Father, the Son of God, and the Holy Spirit. That is our one and yet triune God. Bakit? Sapagkat yung mga panahon na namatay na mga apostoles, bagamat iniwan sa kanila ang mga kapat na salita ng Diyos, ang mga sulat sa Biblia, iba-iba yung interpretasyon at dahil dito, maraming mga katulad ng nasabi natin kanina, mga maling interpretasyon ang umusbog at ngayon ay ninimigay ang iglesia noong panahon yun. Para alam niyo po ba, pag-aaralan natin, mula sa universe hanggang sa mga local churches na ngayon, kung hindi man ligo, daan ang credo ng mga Kristiyano. Pero kung pag-aaralan lang natin sa may panahon, ito yung tinatawag na four ecumenical creeds. Nag-bless ako kasi minsan visit ako yung Facebook page ng church ninyo. Nakita ko kung hindi isang video link or parang picture na nakita ko si Pastor Fidel natuturo siya sa whiteboard tungkol sa Trinity. The Father is God, the Son is God, the Spirit is God. But the Father is not the Son, the Son is the true Father, and so on and so forth. Saan natin nakuha yun? Man-made ba ang Trinity? Hindi po. Sa madaling salita, ang Trinity is already an existing biblical doctrine, pero yung realization nito, yung pagkaunawa nito, ay na-articulate lang o napag-aralan ko, nailatag lang yung maayos sa pamamagitan ng ilang buwan ng pag-aaral ng salita ng Diyos at maliban sa Biblia, yung mga later Christians o tinatawag ng early church fathers ay nag-formulate sila ng credo hindi sa lugar sa Biblia, kundi ito yung Biblia, sola scriptura, final authority. Gumawa sila ng mga nag-formulate sila ng mga creed na nagpapasailalim sa authority ng Biblia. Ngunit itong mga credo ito ay yung tamang interpretasyon ng mga katuruang Biblia, particularly sino ba ang nag-iisang Diyos at ano ba yung tamang pagkakakilala kay Jesus.
Tao lang ba siya? Diyos lang ba siya? 50-50 ba siya? Yun yung mga maling natuan na in-address sa pag-formulate ng credo. Tingnan niyo yung Apostles' Creed. Ito yung pinakaunang credo sa apat na nagsimulang mabuo. Ito yung mula sa series of question na tinatanong sa mga candidate sa baptism. Alam niyo po ba napaka-rigorous dati bago ka mabaptisman? Kinakatikismo ka muna. Di ba dati meron tayo, sa atin meron tinatawag na church membership class. Parang ganun din yun sa kanila. Medyo mas stringent lang, mas, hindi naman mahigpit. Pero ang gusto kasi ng mga Kristiyano sinisecure nila, pinipreserve nila na walang makapasok sa church membership na heretic pala yung doktrina. So, ini-indoctrinate sila. At may mga series of question na tinatanong sa candidate bago siya babautisman. At particularly, taliwas sa mga akusasyon na ang doctrine of the Trinity ay later man-made doctrine. Kasi sa first 300 years pala, sa Apostles' Creed, tinatanong na, do you believe in God the Father? Do you believe in the Son of God? Do you believe in the Holy Spirit? Yun yung mga tinatanong bago bautismo ang isang candidate. Kaya yung Apostles' Creed, bagaman magkakaroon na yung pagkakauka sila ng Nicene Creed, basahin nyo din sa pangalawang attachment, ang appeal niya, first person singular. I believe. Pang-individual. Pang-personal. I believe. Kasi nga ang approach, pag nagkamali ka sa sagot mo, matadiagnose na hindi pa malinaw sa iyo ang orthodoxy ng sound doctrine. Kapag hindi mo malinaw, hindi mo naiintindihan ang tamang Christian doctrine. Kailangan mo muna sumailalim sa indoctrination mo. Hindi ka pa pwede mag-Christian. Nakikita niyo yung purpose. Ang Nicene Creed naman, sabi ko nga, magkahamig sila. Pero yung pinagkaiba, we believe. First person, plural. Ibig sabihin, ito naman yung unanimous conviction. Hindi na isang tao. Unanimous conviction ng whole church. We, as one church, are united to declare and proclaim, etc., etc. You God the Father, the Son of God. Yun na yung congregational. Official na kapahayagan ng Iglesia sa iisang Diyos bilang Trinidad. At dito sa Nicene Creed, meron isang heretical doctrine na nirefute o pinabulaan. Ito yung Arianism. Kinunti na sa Council of Nicaea yung heretical doctrine ng Arianism na nagtuturo na si Jesus ay hindi Diyos, bagaman siya kundi siya ay nilikha lamang. He is lower than God the Father. Kaya kung makikita ninyo, sinasabi sa Nicene Creed, may additional clause. Sabi, we believe in the Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, eternally begotten of the Father, God from God, light from light, true God from true God, begotten, not made. Itong binasa ko ito ay nagpapahayag na hindi Diyos, hindi mas mababang Diyos si Jesus sa Ama, siya ay tunay na Diyos na kapantay ng Ama sa eternity, sa authority, sa majesty, sa kaluwalhatian. Ang address sa kanya ang anak. Pero pagdating sa pagka-Diyos, pantay sila at ganoon na din ang Espiritu Santo. Kaya kinonsider nito yung heretical doctrine ng Arianism. Yung Athanasian Creed naman ay pagkontra sa mga paganismo at heretical doctrine, mas detalyado na. Ibig sabihin, yung Apostle Creed at Nicene Creed pang church, pang lay people. Yung Athanasian Creed, medyo pang theologians na. Pero ganun pa rin yung sinasabi.
Pero ang Athanasian Creed may kasamang damnable laws. So yung mga anathemas. Ibig sabihin, sa Athanasian Creed, sinisecure nito yung tinatawag na irreducible minimum. Ibig sabihin, basic Christianity pa lang yung ina-express ng Athanasian Creed. Kapag nag-fall short ka sa pagkaunawa dito, kasi pasok pa ka. Now, bigyan natin ng paglilinaw. Alam natin na maraming mga Kristiyano, hindi pantay-pantay ang level ng internet. Tama? Hindi lahat ng tao ay kayang magpakalalim sa pag-aaral, lalong-lalo na sa Biblia. At hindi natin bibigay ang mga kapatid na ito. In fact, maraming mga churches ang nagpapahalaga sila yung officially Trinitarian, pero yung mga ordinary member, pag tinanong ko, paano ipapahayag ang Trinity? Explain mo yung Trinity, nahihirapan sila. So we need to be gracious there. Pero hindi ibig sabihin yun na tayo ay papayagan na natin na mapuno ang iglesia ng mga members na hindi talaga alam ang tamang pagkakakilala sa nag-iisang Diyos at sa kalikasan ni Kristo. Sapagkat ito yung orthodoxy na iniingatan ng iglesia, kaya may tinatawag na credo. Ito yung official statement. Ano yung napakadelikado? Bakit? Napakarami ng mga celebrity, bishop, and pastor na dating nagsimulang Trinitarian, unti-unti, ayan o, nauwi sa heresy. Hindi ko alam kung kilala niyo si T.D. Jakes. Isa siyang Black American pastor na nangangaral pa sa mga Baptist churches hanggang sa recently, nag-iba na yung kanyang doktrina at siya ay naging yung tinatawag na oneness na. So kaya nangangailangan ng credo. Ito yung hindi nagbabago opisyal na statement ng isang church. At kung halimbawa ang Lubag Reformed Baptist Church ay umayakap sa apat na credo ito. Tapos kaya mo na mag-gawin ng pastor. Kasi isang pastor ay nangaral na sinasabing si Jesus created lang siya. Lower than the Father na siya. Tapos, kaya mahalagang may credo at mahalagang binabalik-balik ang itong pag-aralan. Para yung pastor na yun, hindi siya magiging authoritative sa gitna yun. Ang salita ng Biblia at sa ilalim nito yung credo, siya yung unchanging standard ninyo at kung sino man yung pastor candidate na kakapot sa inyo, siya yung ikukumpara nyo sa unchanging declaration of faith. Yun po ang, kumbaga, nagsisilbing safeguard ang Bible sa taas at ang credo sa baba. At hindi lang yun. Dahil tayo mga reform, dito papasok yung tinatawag na confessions. Kapahayagan. Confession of faith. At sinabing confession, hindi nagsasorry, I confess my sin, Father. Hindi ko. Confession is in a mas modern way of saying, I believe. So parang credo pa rin siya. Ang kaibahan nito, ito'y kahawig ng mga credo, pero ang confessions ay mga detalyadong paniniwala ng ilang particular na grupo ng Kristiyano na nagpapayag ng kanilang natatanging pagkakakilanlan. Ibig sabihin mga distinctives. Kapatid ba natin ng mga congregationalists? Yes. Kapatid ba natin yung mga Presbyterian, yung mga pag nag-bautismo, nag-visit, tsaka pati mga bata binabautismo? Kapatid. Pero naniniwala pa rin tayo na may error sila in their way of churchmanship o yung tinatawag na ecclesiology. Alam natin na hindi binabautismuhan ang bata maliban na siya ay hayagang magpahayag dahil nag-iintindihan niya na siya ay makasalanan at si Kristo lang ang kanyang panapakiligtas. At ang pagbabautismo natin hindi baptismo ng bata. Yung sapagkat tayo ay nagiging bibigay. So bagamat may
may fellowship tayo sa mga Pedobaptists through the gospel and through the creed. May pagkakaiba tayo sapagkat meron tayong biblical confession, which is the London Baptist Confession of Faith. Ito yung nagsisilbing gabay. Kasi kaya nga, diba? Mas detalyado din yung nagsisilbing gabay sa buhay ng iglesia sa iba't ibang usapin. At doktrina na kailangan may tama at malinaw ng pagkakaunawa. Halimbawa, sino ba yung pwedeng tanggapin sa church membership? Sino ba yung maaaring bautismuhan? At alin tamang pamaraan ng bautismo? Habang pinapanatili natin yung fellowship sa Christian community, nilalatag naman ng mga confession ang kaibahan natin tungkol sa secondary issues or secondary doctrines. Ang mga creeds and confession, hindi po ito inerrant, hindi ito divinely inspired, kaya hindi ito kapantay ng Biblia. At ang mga creeds and confession, katulad ng nasabi ko, ay nasa ilalim pa rin ng authority. Hindi kapantay ito yung Bible, creed and confession. No. Ito yung Bible, ito yung creed and confession. Nasa ilalim sila. Bagaman ang punto dito, bagaman makikita ang pagkakaiba ng mga protestante sa secondary issues tulad ng baptism and ecclesiology, ang mga confessions po naman ang nagbubuklod sa atin para tayo ay tawaging mga biblical evangelicals. Ano po ay gusto ng evangelicals? Kanina, yung apat na credo, yung 4 ecumenical creeds, it declares orthodoxy. Ang orthodoxy, niyayakap po ito na Roman Catholicism, ng mga Eastern Orthodox, at maging Protestante. So hanggang sa orthodoxy, pag sinabing orthodoxy, Trinity, at yung paniniwala si Kristo ay tunay na Diyos at tunay na tao. Nagkakaisa tayo sa mga Roman Catholic sa bagay nito. But orthodoxy will not save us. Intindihan nyo? Bakit? Maging siya talaga sa orthodox. Kasi sabi ng Bible, the devil knows God and he trembles. So alam niya na ang Diyos ay isa, tunay Trinidad, at alam niya na ang putunan ng Diyos ay Diyos, at nangangatog siya. Ligtas ba siya? Hindi. Yun yung kaibahan natin sa Roman Catholic. Sila orthodox lang sila, pero hindi sila evangelical. Ano yung sila evangelical? Evangelical, gospel. Alam natin yung biblical meaning ng gospel that Christ died for us. Ibig sabihin, we are saved by grace alone, through faith alone, in Christ alone. Ang kanilang kaligtasan ay ano? Faith plus good works. Grace plus merit. Pero ang mga evangelicals ay naniniwala na maging ang baptism, it does not save, but rather, it is a fruit of salvation, fruit of obedience. So, mga credo, or creeds, ay para sa orthodoxy. Ngunit sa mga confession, dito ipinapahayag yung ating evangelical understanding. Yung five sola, that Christ died for us, and it is sufficient, ito'y sapat sa ating kaligtasan. Tayo'y pinawalan sala sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi na natin kailangan ng mediation ni Mary, ang pagkukumpil sa isang hari, ang pagpananalangin sa mga kaluluwa sa purgatorio, dahil ay walang katotohanan. Kaya tayo tinatawag na Protestant, Evangelical, at yun ay officially expressed in the confession. Westminster, Savoy, at yung ating niyayakap na 1689 Baptist Confession of Faith. Ano kaya yung mga papel o purpose? Bakit kailangan ang isang iglesia ay creedal at confessional? Ibig sabihin, niyayakap natin ang mga ancient creeds at yung ating credo.
Una, ang mga dokumentong ito ay bantay laban sa huwad na katuruan. Alam niyo po ba na kung hindi umusbog ang mga heretical and apostatized doctrine, ay wala namang treaties. Pero dahil pagkatapos mamatay ng mga first generation Christians, ay nag-usbungan ang mga tinanim na huwad na pastor sa kanas sa mismo Iglesia ng Diyos. Diba yung sabi ni Paul? False prophets, false ministers will arise among you, not outside but among you. Nangangamba yung sound doctrine. That is why, yun ang naging okasyon bakit nabuo ang mga credo. Ito ay bilang tugod, bilang sagot sa kalubahang maling katuruan at para magkaroon ng paglilinaw at opisyal na katuruan sa Biblia, sa Diyos, at sa pagkakakilanlan kay Jesus. Yun ang dahil bakit tayo meron na gawin na for ecumenical peace. Pangalawa, tagapag-ingat ng katotohanan. Bilang pagsunod sa Jude chapter 1 verse 3, pinagkatiwala sa Iglesia na pag-ingatan ang mga walang hanggang katotohanan ng Biblia at ito'y ipasa sa mga susunod na henerasyon nang hindi nababalot o nababalot. Nakatulog na ba kayo ng mga company retreat o kaya dito sa church, di ba? Family camp ng Riba. Nalaro na ba yung tinatawag na pass the message? Pass the message. Ano sa tingin yung pinaka-popular Bible verse na minimemorize? John 3:16. Halimbawa, maglaro tayo ng pass the message. Group number 1, member of 10. Group number 2, member of 10. Bubulong po John 3:16. Malay mo sa pang-sampo ang niresect Psalm 23. Nag-iba naman sa akin. Nagawa ninyo. Okay sana kung John 3:16, King James Version, pagdating doon, NIV. Okay lang. Iba na, pero same pa rin eh. Di ba? Pero paano kung nag-iba na? Ganun din yung analogy sa Christian message. Ang nagsisilbing guard para hindi mabago ang hindi nagbabago katuruan ng Biblia ay panghawakan natin ang mga credo at ang mga confession para kahit ang mga kaapu-apuan natin ay magmana ng mga unchanging heavenly goods that will save their soul. Kaya po, makita ninyo, kaya tayo protestante, sapagkat bagamat na protektahan ng mga early church fathers ang orthodoxy, hindi nila naprotektahan yung gospel. Nag-iba ang mensahe kung paano ang isang makasalanang kaluluwa ay maliligtas. Nung panahon ng mga apostol, ginagalang si Maria pero hindi siya tinatawag na Queen of Heaven. Ginagalang namin ang mga santo, ang mga banal na namayapan na pero hindi natin pinapanalanginan ng mga tao yan. The Bible in its conception that only says that Christ alone saves. There's only one mediator between God and man, and that is the man Jesus Christ. Ngayon, kailangan mo na magkumpisan sa pari. Kailangan mo na magdasal sa iba't ibang santo. Pag may cancer ka sa lalamunan, ibang santo pa, tatawagan mo. Pag ikaw ay nasunugan ng negosyo, ibang santo pa. Pag di ka mabuntis, punta ka sa uwan mo. Nakita niyo, naprotektahan yung orthodoxy, nakorap yung gospel. The creeds and the confession ensures that the unchanging message of the Word of God will be protected and preserved from generation to generation. Again,
the next man who will stand in front of your church will not dismiss the confession and the creed, but will submit to its authority, but most of all, to the Word of God. Yan po yung kailangan. Tagapag-ingat ito ng katotohanan. Pangatlo, paghihikaya sa pag-aaral ng doktrina. Ang mga creeds ay maikling pahayag, pero mayaman sa doktrina na kailangan pag-aaral ng bawat Kristiyano para lumalim sa kaalaman ng Biblia at pagkakakilala sa Diyos at kay Kristo. Tingnan niyo yung video second attachment. Ito po, pasensya na kayo ng nalita ko yung sulat ha. Tsaka English. Alam ko si Pastor Romy, tayo ng kaluwag. Magaling siya mag-translate, meron siya. Baka makahiling kayo ng taga-translation. Sabi sa Bible, lalo na sa John, maraming bagay na ginawa ang Panginoong Jesus. Pero hindi natin na isulat kasi kung isusulat yun, ay hindi magkakasya kahit sa mundo ito, tama? Yung analogy nun, i-apply natin dito. Sa dinami-dami ng naisulat tungkol sa person and work ni Jesus Christ sa four gospel, kasama na rin sa Acts and Epistles, bakit yung mga importanteng bagay yung nilagay sa apat na creed na ito? He was, ang sabi, for example, yung linya na for our sake, He was crucified under Pontius Pilate. Eh sa dinami ng ginawa ni Jesus, bakit ito? Bakit hindi nilagay sa kredo na nagpakain si Jesus ng libo-libo gamit ng ang 5 tinapay at 2 isda? Bakit hindi nilagay sa kredo? Kasi bagamat mahalaga yun, yung kapahalagan na siya ay naghirap sa kamay ni Poncio Pilato ay crucial because it leads to death, and this death leads to our justification, forgiveness from sin. So, hindi yung mga nag-formulate ng credo, hindi lang sila sumulat ng random kung ano lang yung maisipan nila. Bagamat, pag binasa mo ito, napakikakala mo mababaw, pinag-isipan kung ano yung dapat isama at yung hindi na dapat isama. At kapag isang linya lang dito ay tanggalin mo or i-deny mo by principle na nanalig ka. For example, yung linya pa rin na He suffered under Pontius Pilate. He suffered death and was buried. Sabihin natin, yung simple line na ngayon, i-deny na natin. Hindi naman importante, pinapaniwala na naman na Diyos siya, tao siya, umakit sa langit. Pero i-deny na natin na namatay siya. Para mo na lang dinay na namatay siya para sa kapatawaran mo. At pag dinay mo, kita yung gano'n ka-crucial. Mahalaga yun. I-deny na lang natin na He was born of a virgin birth. Ay di pinapasitulangalingan natin siya that He is not truly God. Because His virgin birth proves that He came from heaven and He's not a product of two human, of a man and a woman having intimate physical relationship to produce a human life. No. He is the Son of God, but He is conceived by the Holy Spirit. Kaya mahalaga yung linya, He was born of a virgin birth. Kala mo mababaw lang ang mga pahay mo, pag dinunay mo sa linya man doon, heresy na yung kararagan. Heresy na yun. Kita ninyo yung kahalagahan, pinag-aralan ko ang bawat linya na mga credo ito. Bagamat hindi sila inspired or inerrant, I believe na yung mga nag-formulate ito at binigyan pa rin ng karunungan. They were still led by the Holy Spirit. At itong mga kanilang pinoprofess ay dapat pinoprofess pa rin ng generation ng church. Kuha ko rin yung mga kapatid.
So, kailangan pag-aralan ang mga kredong ito. Kaya nga natutuwa ako, nakita ko si Pastor Fidel, tinuturuan niya pala kayo paminsan-minsan ng orthodoxy at napakalaga nun. Kasi yung mag-ordas practice tayo ngayon, diba? Umili ako ng isa. Paliwanag mo nga yung Trinity, paliwanag mo nga yung dual nature Christ. Ano natin? Na hindi lahat. Scholar, theologian, pero mahalaga pa rin. Nasa iyong sarili antas ng Panginoon ang pag-aralan mo ang kalaliman na Biblia. Para hindi kayo nadadala. Yung iba, marami. Ang dati nagpupunta sa ibang evangelical church, kaya nasa ang dating daan na. Nasa IPC na. Yumayakap na lang namin. Pinakapamuli, mag-iiwasan natin yung tinatawag na private interpretation. Marami nagsasabi ng no creed but the Bible. Pero itong statement ng creed mismo ko. Nagpapahayag ko yung mismo ko. Alam niyo po karamihan sa mga kulto, galing sila sa mga sound church. Galing sila sa sound church, pero nag-develop sila ng private interpretation ng Biblia. Tumiwalag sila sa kanilang church, nagtayo sila ng sarili, at ngayon sila na ay mga apostoles church. At ito kung nagsasalita sa inyo ngayon, ay dating oneness. Dati po ako cult leader. Ako po ay magka-35 na ngayong taon. For 30 years, I preach against the Trinity, but blessed be the God of Abraham, He saved me from false doctrine. Salamat sa Diyos. Yung dating nilibakong doktrina sa biyaya ng Diyos, inalis yung aking kabulagan, yung aking kadiliman sa pagtingin. Nakita mo yung Biblia na King James pa na, hindi ko naman deny na meron isang Diyos na He is revealed. God the Father, the Son of God, and the Holy Spirit. They are three in one. Mga kapatid, napakadelikado ng ating panahon ngayon at simula pa noon. Ang creed and confession ay gabay sa pangkasalukuyan at pangkinabukasang henerasyon ng mga mapapanatiling hindi mababago ang tamang interpretasyon ng salita ng Diyos. Ang pinakahuling punto na nais kong ibigay ko sa atin, ang katotohanan ng kasulatan ay wastong ipinagtanggol ng mga sinaunang Kristiyano, yung mga early church fathers, at napanatili sa pamamagitan ng creeds and confession para sa kasalukuyang iglesia. Bilang hamon, regular po natin sariwain, regular natin balik-balikan, regular natin pag-aralan ang doktrinang pinapahayag mula sa creeds and confession para lang itong regular check-up. Diba? Ang check-up na da-diagnose. I hope I will not offend you. No? Pansin ko sa demographics ng aking church dito sa Lumban, mas marami yung nasa advanced age. At pag nasa advanced age, ang sinasabi ng mga kamag-anak natin sa atin, palagi na tayo magkaroon ng annual, general, physical check-up. Kasi, isang taon na kang lumipas, baka yung check-up mo last year, okay ka, pero 1 year later, ay baka may ma-diagnose. So, you will keep yourself in check para maging healthy ka. Ganon din sa buhay spiritual, sa buhay iglesia. Bagaman tayo lumalago sa holiness, patapusin namin yung 30 plus chapter ng 1689, tama yun. Balikan din natin yung creeds. Baka mamaya, marami na tayong interpretasyon sa Diyos. Mali na pala. It's a regular check-up in our church life and in our doctrine. And po, yung kahalagahan ng ating creeds and confession. Siguro, medyo napalagpas pa ko ng 5 minutes, pasensya na. Baka makapag-entertain tayo ng 3 to 5 questions. Meron kung gusto magtanong. So, Pastor, yung Yung oneness,
Okay po. Parang ang takot. Opo. Ang oneness, naniniwala na may isang Diyos. Tama yun. Pero interpretasyon na sa isang Diyos, yung Diyos Ama sa lumang tipan ay isang persona at naging Diyos, naging anak ng Diyos lang siya sa bagong tipan. At siya ngayon, pagka-akyat ni Jesus sa kalangitan, siya ay nagpahid na bilang Diyos Espiritu Santo. Ibig sabihin, ang isang Diyos lang ay isang persona na nag-iiba na pagpapakilala. Sa English, ito ay modalism because He changes mode. Pero one person. Napaka-delicate. Parang it sounds safe. Kasi parang hindi naman big deal. Pero hindi yun ang sinasabi ng Biblia. Nakikita natin na may pag-uusap na sa tatlong persona. Tama ba? Nung binautis mo ng Panginoong Jesus, nagpakita sa inyo ng kalapati ang Espiritu Santo at mula sa kalangitan, ang tinig ng Diyos Ama ay nagsabi, "This is my beloved Son in whom I am well pleased." Listen to Him. At yung kung oneness ang tamang doktrina ng Bible, eh bakit kailangan pa namin sabihin na the grace of our Lord Jesus Christ, the Lord is God the Father, and the fellowship of the Holy Spirit, be upon us. Magpapakalalim na ang konti sa doktrina. Sa doctrine of the Trinity, may tinatawag na perichoresis. Perichoresis. Na sa lahat ng gawa ng Diyos, gawa lang ito ng isang Diyos, pero yung tatlong persona ay may iba't ibang role or function sa gawa ng isang Diyos. For example, sa salvation. Sino nagkaroon ng salvation? The Father. Sinong gumawa ng act para maging posible ang salvation? God the Son sa cross. Sino ang nag-a-apply ng power of salvation sa mga makasalanan? The Holy Spirit. So hindi siya isang tao. So kahit yung slightest, akala mo parang napaka-harmless error, ay pwedeng manganak ng mas malaking error. Kaya pinoprotect lang. Sana pa nasagot ko ulit. Meron ako, baka ibis na napalinaw ko, napalabo ko yung aking pag-aaral. Baka may gusto ko magbigay lang. Sige po. Yung college kasi ako, ay lagi may dumarating sa akin yung plain fruits. Parang ganyan parati ng powder. Ano pinapaniwalaan nila? Kasi pag babasahin mo naman, napakaganda, may round, ano pa sila. So, parang meron kami, pero medyo hindi naman masyadong bigyan ng mabuting pag-study lang kasi ito. Pero hanggang ngayon, may mga magasin kang plain fruits. Kung hindi ako nagkakamali, Nita, ang plain truth ay parang evangelistic ministry ng Jehovah's Witness. At ang Jehovah's Witness, kung alam na natin, ay hindi sila orthodox. No? Kasi sinasabi nila, ang Diyos Ama siya yung El Shaddai, siya yung Almighty, pero si Jesus Almighty lang. So parang lesser God, si Jesus. No? At marami pa silang mga heretical doctrine na mali. No, hindi sila bumok. Hindi ako naman, sila ba yung hindi bumok? So maraming mga, okay, may mga uusbong at uusbong na mga bagong iglesia na magkakaroon ng evangelistic ministry. At hindi kagad natin madediscern kung sila ba ay sound o hindi. Pero dahil ang evangelistic kayo, nagpapahayag na evangelyo, ibig sabihin, ipapahayag nila yung kanilang version ng katuan kung paano isang tao ay maliligtas. Ngayon, kung sa kanilang gospel message ay hindi matatagpuan na ang kamatayan ni Kristo ay satisfaction ng puot ng Diyos sa ating mga kasalanan, na siya ay naging pamalit natin, substitution natin for our punishment. At katulad na sinasabi, Tita Abby, pinahalawag pa ng mga health advice and tips. Is that gospel? Eh, kailangan natin maging discerning sa mga ganong kaguruan. That Christ is
and Him crucified. Christ alone is sufficient for our salvation. Meron po siguro last one? Kung gusto ko magtanong? Sige po, kung wala na, manalangin tayo at magpasalamat sa Panginoon Diyos. Panginoon, maraming salamat. Unang-una, binigay mo sa amin ang inspired, infallible, and inerrant word, which is the source of all truth. Ang iyong salita ang bukal ng Ebanghelyo na Pilipinas. Ngunit itong salita mo ay nanganganib, baluntutin, kaya naman hindi mo pinabayaan ang mga naunang Kristiyano. Bagkus binigyan mo rin sila ng karagdagang kamulungan upang ang hindi nagbabago salita at katungan ng Biblia ay maprotektahan at mapangalagaan, mabakulan. At sila binigyan mo ng mga salita upang ma-formulate yung creeds and confession na ngayon kami yung nagbe-benefit at kung ito'y patuloy ng pag-aaralan, we will stand firm in the faith at hindi kami malilimutan ng kaaway. Nawa sa buhay ng Iglesia ng Lumban Reformed Baptist Church ay maging tapat po sila na patuloy na pag-aaralan ang sariwain ang mayamang katungan ng iyong salita at ng mga kredo at pagpapahayag. Maraming salamat dahil hindi mo pinapabayaan ang iyong iglesia sa mga lobo pastor. Lahat ng tinalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. A blessed Lord's Day po.